Hi, good morning guys. It's January 3, day 2 of our Bali tour. And so now I'm heading to Circle K doon sa bandang Legion area. It's 5:30 in the morning. Stop natin is around 6 or 6:30. Ayan, so we'll be having our Nusa Penida tour. So I hope na kung hindi man maging maaraw, at least tumigil para ma-enjoy naman natin yung ating Nusa Penida tour. Okay, so balik ako after natin maka-reach sa meeting point. See ya! Alright, so yun ang ating pick-up point, guys. Circle K, napalayo. So nag-walk ako ng mga around 30 minutes from my hostel. Ayan, so pagdating natin dito, bili lang tayo ng supply like water, then extra food para meron tayong supply pag magutom tayo sa tour. Okay, wish me luck guys. Wish me luck. And I hope nandito na yung coordinator. Okay guys, ito ang binili ko sa Circle K for our supply. Yan, green tea snap. Parang ano ba ito sa atin? Around 10,000. Tapos ang aking okay, hello, jasmine tea pala ito. Kala ko lemon. Kamali ako. Around 6,000. Tapos pantawid gutom, Coco Crunch. Ito ang ating energy drink before the tour starts. Around kalimutan ko. And water, big water. Ang total natin is 50,500. Ayan. So hindi na tayo magugutom kahit pa paano. So na-pick up kami guys from Circle K na mga around 6:45. Tapos 1 hour yung travel going to this place. So ito yung magiging jump off area natin papunta ng Nusa Penida Island. Tapos meron pala kaming free 1 bottle of water. Okay, papunta na kami guys. We'll be starting na. Pero nag-stay muna kami dun sa parang jump off area. Tapos yan, nag-antay para sa ticket ng boat and etc. Okay, thank you Lord ng araw. Ako sa mga ganito guys, bawal ang anga-anga. Dapat street smart ka. And since it's a joiners tour, kailangan alam mo kung sino yung mga kasama mo, especially kapag solo joiner ka. Pag ganito mukhang sasabihin na lang tayo sa mga tao. So paano tayo makapag-picture ng maganda mga sa Nusa Penida? Ang dami-daming tao.
By this time guys, wala na yung nag-guide sa amin. Kumbaga yung driver natin papunta dito, naiwan na siya doon sa pinagkuhaan natin ng ticket. Yan. Basta dapat, kapag papunta na kayo dito sa para nilang terminal na napakaganda din, dapat meron na kayong ticket, tapos meron na kayong parang ID. Ayun yung pinaka magiging proof nyo na meron na kayong ticket tsaka para i-accept kayo dito sa loob ng parang terminal. Then, when we reach this part, yan, as you can see guys, napakaganda po ng tanawin, ng sceneries. Yan, napakaganda po. During this time guys, suot-suot ko pa rin yung lanyard tsaka yung parang ID. So ito yung nagsilbing ticket natin sa pagsakay sa bangka. And also color-coded to ha. So iba't iba yung color na nakita ko. So depende to sa bangka or sa boat na sasakyan nyo. Alright, so andito na tayo guys sa loob ng boat. And ang travel time is around 1 hour. We're here na guys. Yun yung sinakyan namin. Ngayon, hindi natin alam kung paano ang mangyayari dito. Kanya-kanya ba? Or may mag-a-assist naman? I don't know. So, familiar tong landmark na to. Napanood ko to sa vlog ni Ivan tsaka ni JM. And yung parang tower na yon. Pagdating naman dito sa dulong part, yung parang same area doon sa may tower na nakita natin, dito po nag-aabang yung mga rider o yung mga guide na mag-a-assist sa mga pasahero. So in my case, nag-avail po ako sa Klook. So nung una hindi ko nakita yung pangalan ko. Ayan po ang ating guide or driver. Buti na lang yung nakasabay ko doon sa tour kanina bago kami umalis. Nasabihan niya ako na may mga pangalan daw. Ayun. So nakita ko yung pangalan ko kay Kuya, kay boss driver. Ride driver yung nagsundo sa amin doon sa pinagbabaan. So siya na din yung magiging driver natin as we go to different areas, 4 areas. And it's really important na meron kayong WhatsApp. Yan, kasi WhatsApp din yung ginagamit dito to communicate. Same sa same sa Taiwan. WhatsApp din yung gamit namin doon sa yung trip na binukusak ko. Ayun. Buti hindi man araw naman araw, cloudy pa rin, pero nakapangitim pa rin yan. Buti. Yeah. Purple enjoy. By the way guys, pagdating nyo sa Nusa Penida, yung mga kasama nyo nang papunta ng jump off ay iba na. So itong mga kasama ko dito sa aming service ay iba na compared dun sa mga nakasama ko doon sa pick up. Ayan, so group of 5 kami. First spot we going to Angel Belabong, and then Broken Beach, and then Clinking Beach, and then lunch, and then last Crystal Bay. Yeah, and then back here again. 45 minutes from here. And to Angel Belabong, Broken Beach. Brother, do we need to use the I need or not? Yeah, maybe.
We're here now sa ating first destination. Oh, nice. Big lakes. Body swim. Okay, our first destination, guys, is Angels Malabong Broken Beach. So I'm gonna take a picture. Bale dito sa Broken Beach, guys, pwede mong lakarin yung paligid ng viewing deck. Yan, tapos makakarating ka dito sa area na to. Yan, you can see the view of the sea. Yan, tapos meron pang isang magandang area din dito na parang merong grassland. Grassland ba yun? Basta yung ano, pababa. Yan, tapos ito yung cliff. Yan, as you can see, nasa kabilang side lang to ng Broken Beach. By the way, guys, second destination natin kasi from Angel Balabong, lalakarin mo lang papunta dito. Okay? Dito na po tayo sa Kelingking Beach. Unfortunately, yan, umulan na. Pero, what can we do? Sayang, but we're here. Laban na natin to. Pero, ang sabi ko nga sa driver kanina, kung kailan napunta sa pinaka-popular, pinakamagandang destination, tsaka naman umulan na. Nakakaisa pa lang kami. And we are here, guys. Nandito na po tayo sa Kelingking Beach. Ito po ang highlight ng Nusa Penida for me, and I believe for all. Ito po yung lagi nating nakikita na magandang tourist spot dito sa Bali, Indonesia. Again, nasa separate island po siya. Nusa Penida Island po siya.
Ayan, enjoy the view. And guys, partida pa to ha. Naulan pa. Napakaganda pa rin ng view natin. Pero thank you na din sa phone natin dahil maganda yung kuha niya. Ito, nanita pa ako ng ibang tourist kasi nakaka-block yung payong niya ng view. Diba? Sayang naman. Actually, as far as I know guys, pwede kang bumaba hanggang dun sa beach. May napanood akong vlog about doon. So as you can see, yan, zoom ko, makikita mo yung trail. Ayan, may mga taong papunta doon. I just don't know kung talagang hindi na nila ina-allow na makapunta hanggang dun sa beach kasi super malakas daw yung alon doon. Ayan, pwede kayo ditong mag-picture. Magkano yan? 25,000 ba per minute? Tapos, pwede naman kayong humanap ng spots nyo dyan. Thank God guys, kala ko hindi kasama yung lunch dito. Good thing, yes, kasama siya. So, typical na buffet, may mee goreng, tapos parang merong adobo, and ayun, sulit naman siya kahit papano. Alright, papunta na tayo sa ating last destination po, which is the Crystal Bay Beach. Pagdating dito sa Crystal Bay Beach, so inalaw kami ng aming guide na pwede kami magstay dito ng 1.5 hours if I'm not mistaken, and then pwede din of course maligo. Pero ako, meron ako doon ng panligo pero I chose not to na lang kasi nga medyo umaambon-ambon, medyo unpredictable, pero mas better compared doong nandun kami sa Kilingking Beach. Yan. Kaya nagtampisaw na lang kami. Medyo malakas din yung alon pero definitely this beach is better compared sa Kuta Beach. Yeah, as you can see. Pero of course medyo malayo pa rin sa magagandang beach natin sa Pilipinas. Once again guys, gagawa na lang ako ng separate video para sa itinerary tsaka sa expenses. Pero itong Nusa Penida tour natin, inavail ko siya sa Klook. So punta lang kayo sa Klook, search lang Nusa Penida, then pili lang kayo ng pinaka-mura. Alright, bawi na tayo guys. Nusa trip. It's around 4 PM na. So ang sistema dito is sabay-sabay na sasakay ng boat. So naka-color coded ang parang lace.